Hindi mo na kailangang pumasok simula bukas. Epektibo agad ang iyong termination. Ano? Pero bakit? Gulat na tanong ni Lika. Wala naman akong ginagawang masama. Maayos ang record ko. May reklamo daw ng improper conduct, umiiwas na sagot ng supervisor. Ipadadala na lang sa email mo ang detalye. At heto ang iyong final pay. Iniabot nito sa kanya ang isang sobre. Nakatayo lang doon si Lika, hawak ang sobre, hindi makapaniwala. Sa isang iglap, nawala ang trabahong pinag-iingatan niya, ang tanging bumubuhay sa kanyang pamilya. Naintindihan niya na. Ito ang sinasabi ni Esmeralda. Hindi pa pala ito tapos. Nagsisimula pa lang. Tinawagan niya si Mon, ngunit hindi ito sumasagot. Umuwi siyang tulala. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang maliit na inuupahang apartment, ang kanyang landlady ay naghihintay sa kanya, may hawak na sulat. Lika, pasensya na, Hija, sabi ng matanda. Pero kailangan mo nang umalis sa katapusan ng linggo. May mga kumakausap kasi sa may-ari ng building. Ayaw na nila sa'yo dito. Gumuho ang mundo ni Lika. Trabaho. Tirahan. Lahat ay sabay-sabay na nawawala. Sa wakas, tumawag si Mon. Lika, nasaan ka? Anong nangyari? Narinig ko ang balita, sabi ni Mon sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pag-aalala at galit. Gawa ito ni Esmeralda. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan. Anong paraan, Mon? Umiiyak na sagot ni Lika. Paano? Isa ka lang ding janitor na walang kapangyarihan dito. Dinadamay mo lang ako sa gulo ng pamilya mo. Sana hindi na lang kita nakilala. Sa sobrang sakit at galit, ibinaba niya ang telepono. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng kanyang mga gamit, at doon umiyak ng umiyak, hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang mga sumunod na araw para kay Lika ay isang malabong panaginip ng pagkadismaya. Ang bawat pinto na kanyang katukin ay isa-isang isinasara sa kanyang harapan. Nagpasa siya ng resume sa lahat ng kumpanyang naghahanap ng driver o kahit anong posisyon na kaya niya. Sa una, laging may pag-asa. Tatawagan siya para sa isang interview, maganda ang magiging takbo ng usapan, ngunit sa huli, palaging pareho ang resulta, isang email o text na nagsasabing, "We regret to inform you that we have decided to proceed with other candidates." Alam niyang hindi ito nagkataon lang. Nararamdaman niya ang mga galamay ni Doña Esmeralda na kumikilos sa dilim, sinisiguradong wala siyang malalapitan, wala siyang makukuhang tulong. Ang pangalan niya ay isinumpa sa industriya. Isang troublemaker. Isang key gold digger. Ang kanyang ipon ay unti-unting naubos sa araw-araw na gastusin at sa pamasahe sa paghahanap ng trabaho. Ang tawag mula sa kanyang ina ay naging mas madalas, puno ng pag-aalala, at bawat tawag ay parang isang karayom na lalong tumutusok sa kanyang sugatang pride. Wala siyang masabi kundi, okay lang po ako, may konting problema lang, pero maaayos din. Isa na namang kasinungalingan. Si Mon ay walang tigil sa pagtawag at pag-text, ngunit hindi niya ito sinasagot. Ano pa ang sasabihin niya? Na dahil sa kanya, ang buhay niya ay nasisira. Na ang pagtitiwala niya dito ay nagdala lang ng kapahamakan. Isang bahagi niya ang galit na galit kay Mon, ngunit ang isang bahagi ay naaawa rin dito. Pareho lang silang biktima ni Esmeralda. Ngunit sa huli, siya ang mas tinatamaan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang bench sa parke, pagod at gutom, isang lumang dyaryo ang inihip ng hangin papunta sa kanyang paanan. Kinuha niya ito para itapon, ngunit isang headline sa society page ang nakakuha ng kanyang atensyon. Yan guys pagkalugi ng di makulangan. Isang aral naghahangad yumaman. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Binasa niya ang artikulo. Detalyado nitong isinalaysay ang pagbagsak ng kanilang pamilya, na may mga mapanirang komento mula sa mga unnamed sources. Ipininta siya nito bilang isang desperadang anak ng isang nabigong negosyante, na gagawin ang lahat para makabalik sa alta sosyedad. Ang pinakamasakit ay ang huling talata, na nagpapahiwatig na ang dahilan ng kanilang pagkalugi ay hindi lang kamalasan, kundi posibleng pandaraya rin. Iyon na ang huling patak. Ang pangalan ng kanyang ama, ang dignidad ng kanilang pamilya, ay inyurakan sa harap ng lahat. Alam na alam niya kung sino ang may gawa nito. Sa sobrang galit, tumayo siya at naglakad ng walang direksyon, hanggang sa mapadpad siya sa harap ng isang pawnshop.
Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod, payat, at may mga matang walang buhay. Tiningnan niya ang kanyang kamay at doon, sa kanyang daliri, ay ang huling alahas na hindi pa niya naisasangla, isang maliit na singsing na maisapiro, ang huling regalo ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ito lang ang hindi pa, bulong niya sa sarili. Pangako. Ngunit ang pangako ay nababasag kapag kumakalam na ang sikmura. Pumasok siya sa loob. Habang naglalakad siya palabas, hawak ang kakarampot na pera, isang itim na van ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at dalawang lalaking nakabarong ang bumaba. Angelica di Makulangan, tanong ng isa. Kinabahan si Lika. Bakit? Pinadala po kami ni Atty. De la Peña. May summons po para sa inyo. Iniabot nito sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, nakasulat sa legal na papel, ay ang mga salitang nagpabagsak sa kanyang mundo. Doña Esmeralda Castillo versus Lika di Makulangan. Civil Case No. 14,344. 4. Slander and Libel. Sinampahan siya ng kaso. Hindi na lang paninira sa trabaho at sa social media. Ngayon, gusto na siyang ipakulong ni Esmeralda. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, hindi na alintana ang mga taong dumadaan. Wala na. Wala na talagang natira. Ang pera sa kanyang kamay ay hindi sapat para sa pagkain, lalo na para sa isang abogado. Ito na ang bitag. Sinadya ni Esmeralda na ubusin siya, durugin hanggang sa wala na siyang lakas lumaban, at ngayon na siya ay nasa pinakamababa na, saka siya nito tatapusin. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sa una, ayaw niyang sagutin. Ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello, sagot niya, ang boses ay pagod at basag. Lika. Ang boses ni Mon. Tigilan mo na ako, Mon. Please lang, pakiusap niya. Wala na. Panalo na siya. Panalo na ang madrasta mo. Hindi pa, madiing sagot ni Mon sa kabilang linya. May kakaiba sa kanyang boses, isang bagong determinasyon, isang apoy na ngayon lang narinig ni Lika. Makinig ka sa akin, Lika. Magkita tayo. May kailangan kang malaman. Isang bagay na babago sa lahat. Ang lugar na sinabi ni Mon ay ang rooftop ng isang luma at halos abandonadong gusali sa Maynila, malayo sa mga matang mapanghusga ng Castillo Prime Holdings. Umakyat si Lika sa hagdanan na may mabigat na puso. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Pag-asa? O isa na namang kasinungalingan? Pagdating niya sa rooftop, naroon na si Mon, nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ngunit may iba sa kanya. Wala na ang kulay abong uniforme ng janitor. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na t-shirt at maong, ngunit ang dating anyo ng isang hamak na manggagawa ay napalitan ng isang bigat at otoridad na ngayon lang nakita ni Lika. Salamat sa pagdating, sabi ni Mon nang maramdaman niya ang presensya ni Lika. Humarap ito sa kanya, at sa kanyang mga mata, nakita ni Lika ang isang lalim ng pagsisisi at determinasyon. Ano itong bagay na babago sa lahat, Mon? Tanong ni Lika, walang paligoy-ligoy. Pagod na siya sa mga laro. Huminga ng malalim si Mon na para bang naghahanda para sa isang malaking pag-amin. Lika, nagsinungaling ako sa'yo. Muli. Natawa si Lika, isang tawang walang kagalakan. Ano nang bago? Ito, seryosong sabi ni Mon. Hindi lang ako isang anak sa labas na walang mana. Ang totoo ako ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng yaman ng mga Kastilyo. Nakapangalan sa akin ang lahat sa diwa ng aking ama. Natigilan si Lika. Ang kanyang isipan ay pilit na pinoproseso ang narinig. Ang sisi. Ang may-ari. Ang lahat ng ito sa kanya. Ang lalaking kasama niyang kumain ng isa o sa rooftop. Ang lalaking tumulong sa kanya sa gitna ng ulan ay isa sa mga pinakamayamang tao sa bansa. Isang mas malaking kasinungalingan. Isang mas malalim na pagkakanulo. Kaya ako nagtatago bilang isang janitor. Pagpapatuloy ni Mon, hindi napapansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Lika. Para makahanap ng ebidensya laban kay Esmeralda. May ginagawa siyang masama sa kumpanya.
At ang diwa ng aking ama, may kondisyon, kailangan kong magpakasal bago ako mag-30 para makuha ang buong kontrol. Kung hindi, mapupunta sa kanya ang lahat. Kaya niya ako pinipilit magpakasal sa kung sino-sino. Kaya kanya ginugulo. Dahil hadlang ka. Hinawakan ni Mon ang mga kamay ni Lika. Pero tapos na ang pagtatago, Lika. Lalaban na ako. Lalabanan ko siya para sa atin. Hindi ko hahayaang saktan kanya. Ang mga salita ni Mon ay dapat sanang magbigay ng pag-asa. Ngunit para kay Lika, para itong isang kwento mula sa isang pelikula, isang kwentong napakagandang pakinggan, ngunit mahirap paniwalaan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang tunog ang pumutol sa kanilang sandali. Clap! 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 Isang mabagal, sarkastikong palakpak. Pareho silang napalingon sa pinanggalingan ang tunog. Mula sa dilim ng pinto ng rooftop, lumabas si Doña Esmeralda, nakangiti na parang isang reyna na nanalo sa isang laro ng chess. Sa likod niya ay may dalawang malalaking security guard. At sa tabi niya ay isang babaeng napakaganda, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, na tila isang anghel. Napakagandang eksena, sabi ni Esmeralda, ang boses ay tumatago sa katahimikan ng gabi. Isang prinsipe na handang isuko ang lahat para sa isang pulubi. Nakakaiyak. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Mon, agad na inilagay si Lika sa kanyang likuran. Sinusundo ko lang ang aking magiging manugang, sagot ni Esmeralda, at iminuwestra ang magandang babae sa kanyang tabi. Lika, nais kong ipakilala sa iyo si Alana de Villa, ang mapapangasawa ng aking anak na si Ramon. Ngumiti si Alana kay Lika, isang ngiting matamis ngunit puno ng pagwawagi. Tumingin si Lika kay Mon, naghahanap ng isang pagtanggi, isang paliwanag. Ngunit nakita niya ang gulat at pagkalito sa mukha ni Mon. Hindi pa ako tapos, sabi ni Esmeralda, at may iniabot itong isang tablet sa isa sa mga guard. Ipinakita ng guard ang screen kay Lika. Isang video mula sa Keith. Ang video ay nagpapakita ng isang hallway malapit sa opisina ni Esmeralda. Pumasok si Lika sa frame, naglalakad. Huminto siya sandali sa tapat ng isang mesa, at sa isang anggulong hindi masyadong malinaw, tila may kinuha siya bago nagmamadaling umalis. Ang sumunod na eksena ay si Esmeralda na nagpapanik, hinahanap ang isang bagay, isang mamahaling kwintas na diamante. Isang maliit na regalo mula sa aking yumaong asawa. Nawawala, paliwanag ni Esmeralda. Ang video na iyan, kasama ang testimonya ng ilang empleyado na nakakita sa iyong kahina-hinala malapit sa opisina ko, ay sapat na para masampahan ka ng kasong qualified theft. Walang piyansa. Hindi ko ginawa yan, sigaw ni Lika. Isa yang frame up. Gawa-gawa niyo lang yan. Patunayan mo sa korte, umisi si Esmeralda. Pagkatapos, bumaling siya kay Mon. Ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit mas mapanganib. Pumili ka, Ramon. Itong babaeng magnanakaw na sisira sa pangalan ng pamilya natin o ang kinabukasan mo, ang kumpanya, at ang babaeng karapat-dapat para sa'yo. Lahat ng mata ay napunta kay Mon. Ito ang sandali ng katotohanan. Ang buong mundo ni Lika ay nakasalalay sa kanyang sasabihin. Nakita ni Lika ang pagtatalo sa mukha ni Mon. Nakita niya ang pag-aalala para sa kanya, ngunit nakita rin niya ang bigat ng responsibilidad, ang kumpanya, ang legacy ng kanyang ama. Sa isang sandali, nag-alinlangan si Mon. Isang segundong pag-aalinlangan lang iyon, ngunit para kay Lika, iyon ay isang kawalang hanggan. At sa segundong iyon, lahat ay gumuho. Ang mga pangako ni Mon. Ang pag-asa. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo. Lahat ay naging abo. Tama si Esmeralda. Sa huli, pipiliin pa rin ng isang prinsipe ang kanyang kaharian. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Mon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Tama na, sabi niya, ang boses ay basag ngunit puno ng isang bagong lamig. Umiling siya, tinitingnan si Mon na para bang isa itong estranghero. Naintindihan ko na. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, bago pa man makapagsalita si Mon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makaalis doon. Palayo sa lahat. Palayo sa kanya. Lika, sandali, narinig niyang sigaw ni Mon. Ngunit hindi na siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad, habang ang ulan ay nagsimulang pumatak,
nakikisabay sa mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Lahat ay nawala. Habang naglalakad siya ng walang patutunguhan sa gitna ng umuulan na syudad, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana para sigawan kung sino man iyon, ngunit naunahan siya ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na matanda, mahinahon at may otoridad. Hisa, ikaw ba si Lika Di Makulangan? Sino to? Pagod niyang tanong. Ako si Attorney Mendoza, sagot ng lalaki. Ang personal na abogado at matalik na kaibigan ng yumaong Don Ricardo Castillo. Huwag kang mag-alala, nasa panig mo ako. Mayroon akong isang bagay na kailangang ibigay sa iyo. Isang bagay na ipinagbilin sa akin ng iyong ama. Napatigil si Lika sa gitna ng kalsada. Ama? Anong ama? Anong ibig ninyong sabihin? Ang ama mo, Hija, paglilinaw ng abogado. Bago siya namatay, kinausap niya ako. At may iniwan siyang sulat para sa'yo. Ang pagtawag ni Attorney Mendoza ay isang sinag ng liwanag sa pinakamadilim na gabi ni Lika. Sa kabila ng pagod at pagdududa, pumayag siyang makipagkita. Ang lugar, isang luma at halos nakalimutan ng coffee shop sa isang sulok ng Quiapo, malayo sa karangyaan at panganib ng Makati. Pagpasok ni Lika sa loob, ang amoy ng lumang libro at matapang na kape ang sumalubong sa kanya. Sa isang mesang nakatago sa dulo, nakaupo ang isang matandang lalaki, nakasuot ng barong na medyo luma na ngunit malinis. Ang kanyang buhok ay puti na, at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karanasan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino. Ito si Attorney Mendoza. N.S. Di Makulangan. Hisa, bati nito tumatayo bilang paggalang. Salamat sa iyong pagdating. Maupo ka. Naupo si Lika, ang kanyang katawan ay mabigat sa pagod at ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Pasensya na kung ngayon lang ako nagpakita, panimula ng abogado. Matagal na kitang hinahanap. May mahigpit na bilin sa akin si Ricardo na ibigay ko ito sa iyo sa oras na kailangan mo na talaga. At sa tingin ko, ito na ang tamang oras. Mula sa kanyang lumang leather briefcase, inilabas ni Attorney Mendoza ang dalawang bagay. Isang selyadong sobre na medyo naninilaw na sa katagalan at isang maliit, antigong susi na gawa sa tanso. Inilapag niya ang mga ito sa mesa sa harap ni Lika. Ano po ito? Tanong ni Lika, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang sobreng iyan ay isang liham mula sa iyong ama, sagot ng abogado. Ngunit bago mo basahin iyan, hayaan mong ipaliwanag ko. Ako ang abogado ng pamilya ninyo bago pa man kayo nalugi. At naging matalik na kaibigan ko ang papa mo. Bago siya pumanaw, may mga hinala na siya. Hinala po saan? Sa taong nanloko sa kanya sa negosyo, sabi ni Atty. Mendoza at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Isang kasosyo na bigla na lang naglaho matapos makuha ang lahat ng pera ng kumpanya ninyo. Sinubukan naming hanapin, ngunit napakagaling magtago. Ngunit bago mamatay ang iyong ama, may ibinigay siyang pangalan sa akin. Isang pangalan na konektado sa kasosyong iyon. Isang pangalan na siguradong pamilyar sa'yo, Esmeralda. Natigilan si Lika. Si Sidonia Esmeralda. Tumango ang abogado. Hindi namin napatunayan noon, ngunit naniniwala ang iyong ama na si Esmeralda, na nooy hindi pa kasal kay Don Ricardo, ang nasa likod ng lahat. Ginamit niya ang pera na nakuha mula sa inyo para makapasok sa mundo ng mga Kastilyo. Ang revelasyon ay parang isang dagok sa dibdib ni Lika. Ang babaeng sumisira sa buhay niya ngayon ay ang parehong babae na sumira sa buhay ng kanyang pamilya noon. Ang lahat ay konektado. Basahin mo ang sulat, Hija, sabi ng abogado. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Lika ang sobre. Ang sulat kamay ng kanyang ama, na matagal na niyang hindi nakikita, ang bumungad sa kanya. Anak kong Lika. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako, at nasa gitna ka ng isang malaking pagsubok. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali. Nabigo akong protektahan ka at ang iyong ina. Ngunit hindi ako nabigong alamin ang katotohanan. Ang pangalang Esmeralda ay huwag mong kakalimutan. Siya ang ahas sa ating hardin. Hindi ko man siya mapanagot sa batas, naniniwala akong darating ang araw ng paniningil. Mag-iingat ka sa kanya. Mahal na mahal kita, anak. Ikaw ang aking yaman. Huwag kang susuko. Nagmamahal.
Papa. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Lika habang binabasa niya ang bawat salita. Ang sulat ay hindi lang isang babala, ito ay isang basbas. Isang paalala na hindi siya nag-iisa, na ang kanyang ama ay nakatingin sa kanya mula sa kung saan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, na palitan ng isang bagong determinasyon. Hindi na ito para sa kanya lang. Para na ito sa kanyang ama. Para sa katarungan. Ang susi, attorney, tanong niya, ang boses ay matatag na ngayon. Iyan ang susi sa isang safety deposit box sa isang lumang bangko, paliwanag ni Atty. Mendoza. Ayon sa iyong ama, naglalaman iyon ng lahat ng orihinal na dokumento, mga kontrata, at mga ebidensya na magpapatunay sa pandarayang ginawa sa inyo. Iyon ang ating sandata. Isang bagong lakas ang dumaloy sa buong katawan ni Lika. Ang dating kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Mayroon na siyang dahilan para lumaban. Mayroon na siyang armas. Kailangan nating makuha ang laman ng kahon, sabi ni Lika. Bukas ng umaga, sang-ayon ng abogado. Matapos ang kanilang pag-uusap, inihatid ni Atty. Mendoza si Lika sa isang maliit na hotel kung saan siya maaaring manatili pansamantala, malayo sa mga mata ni Esmeralda. Sa wakas, pagkatapos ng maraming araw, nakahiga siya sa isang malinis na kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang kanyang isip ay puno ng mga plano. Kinabukasan, kailangan niyang harapin si Mon. Niloko siya nito. Nasaktan siya. Ngunit kung totoo ngang si Mon din ay biktima ni Esmeralda, kung gayon, pareho sila ng kalaban. At sa gyerang ito, kailangan nila ang lahat ng alyansang maaari nilang makuha. Habang iniisip niya ito, may kumatok sa kanyang pinto. Kinabahan siya. Sino ang nakakaalam na naroon siya? Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa peephole. Ang puso niya ay lumaktaw ng isang tibok. Nakatayo sa labas, mukhang pagod, nag-aalala at desperado, ay si Mon. Paano siya natunton nito? Binuksan niya ang pinto. Nakatayo sila roon, nakatitigan, ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga hindi masabing salita. Paano di? Simula ni Lika. Hindi na mahalaga kung paano, putol ni Mon. Lika, patawarin mo ako. Duwag ako. Natakot ako. Pero hindi na ngayon. Handa na akong isuko ang lahat para sa iyo. Nakita ni Lika ang katapatan sa mga mata nito. Ngunit bago pa man siya makasagot, napansin ni Mon ang sobre at ang antigong susi na hawak ni Lika. Ano yan? Tanong ni Mon, ang kanyang noo ay nakakunot sa pagtataka. Ang tanong ni Mon ay binitin sa hangin. Sa halip na sumagot, iginya siya ni Lika papasok sa kwarto at isinara ang pinto. Inilatag niya ang sulat ng kanyang ama sa ibabaw ng kama, katabi ng antigong susi. Basahin mo, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nag-aalangan man, kinuha ni Mon ang sulat. Habang binabasa niya ang bawat salita, nakita ni Lika ang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla, at sa huli, sa isang tahimik at nag-aapoy na galit. Matapos basahin, ibinaba niya ang sulat at tinitigan si Lika na para bang ngayon lang siya nakita. Siya rin ang sumira sa pamilya mo, bulong ni Mon, hindi makapaniwala. Ang kasama ang ginawa niya sa akin, sa aking ama ay ginawa rin niya sa inyo. Tumango si Lika. Ang lahat ay konektado, Mon. Hindi lang ito tungkol sa mana mo o sa pag-ibig natin. Ito ay tungkol sa katarungan para sa dalawang pamilyang sinira niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang pader sa pagitan nila ay gumuho. Wala ng driver at tagapagmana. Wala ng kasinungalingan. Ang naroon na lang ay dalawang taong pinag-isa ng iisang kaaway. Kinabukasan, kasama si Atty. Mendoza, tinungo nila ang lumang bangko. Ang safety deposit box ay naglalaman ng isang kayamanan, hindi ng pera, kundi ng katotohanan. Mga orihinal na kontrata na may peking pirma, mga bank statement na nagpapakita ng mga kahina-hinalang paglipat ng pera, at isang maliit na journal ng ama ni Lika na nagdedetalye ng lahat ng kanyang mga hinala at investigasyon. Iyon ang bala na kailangan nila. Habang sila ay abala sa paghahanda, si Doña Esmeralda naman ay naghahanda para sa kanyang tagumpay. Ipinatawag niya ang isang emergency board meeting sa Castillo Prime Holdings. Ang agenda, ang formal na pag-anunsyo ng nalalapit na kasal ni Ramon Castillo at Alana de Villa,
at ang pagpapatibay sa kanyang posisyon bilang permanenteng tagapamahala ng buong yaman ng mga Kastilyo, alinsunod sa diwa ni Don Ricardo. Ang boardroom ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Lahat ay nakangiti at bumabati kay Doña Esmeralda, na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa na parang isang reyna sa kanyang trono. Mga ginoo at ginang ng board, panimula ni Esmeralda, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Nagagalak akong ipahayag na ang aking anak, si Ramon, ay natagpuan na ang kanyang magiging kabiyak. Ang pagsasamang ito ay hindi lamang isang unyon ng dalawang pamilya, kundi isang testamento sa matatag na kinabukasan ng Castillo Prime. Bumukas ang pinto ng boardroom. Isang malakas na tunog ang pumutol sa kanyang talumpati. Lahat ng ulo ay napalingon sa pinto. Doon, nakatayo si Ramon Mon de la Cruz. Ngunit hindi ang janitor na si Mon ang nakita nila. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit na tila isinukat para sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagupit, at ang kanyang tindig ay puno ng otoridad at kapangyarihan na namana niya sa kanyang ama. Sa kanyang tabi, nakatayo si Lika de Maculangan, suot ang isang simpleng bestida, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. At sa likod nila, si Attorney Mendoza, ay hawak na isang makapal na leather briefcase. Napatayo si Doña Esmeralda, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong pagkabigla at galit. Anong ginagawa ninyo dito? Guards! Huwag, kalmadong sabi ni Mon, itinaas ang isang kamay. Hindi ninyo kailangan ng gwardiya, Donya. Dahil ang lahat ng naririto ay may karapatang malaman ang katotohanan. Naglakad silang tatlo papasok, ang bawat hakbang ay may bigat. Ang mga bulungan ay napuno sa silid. Nandito ako para bawiin ang dapat na sa akin, deklara ni Mon, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong boardroom. At para ipakilala sa inyo ang babaeng pakakasalan ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lika at itinaas ito ng bahagya para makita ng lahat. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, nalilito. Si Alana de Villa, na nakaupo sa tabi ni Esmeralda, ay namutla. Tumawa ng malakas si Esmeralda, isang tawang pilit. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang lalaking iyan ay wala sa tamang pag-iisip. At ang babaeng iyan, itinuro niya si Lika, ay isang magnanakaw at manloloko. Talaga ba? Tanong ni Mon, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil may dala kaming ebidensya na magpapatunay kung sino ang tunay na manloloko sa silid na ito. Wala kang mapapatunayan, sigaw ni Esmeralda, ang kanyang pagiging kalmado ay nagsisimula ng maglaho. Sa puntong iyon, humakbang si Attorney Mendoza. Binuksan niya ang kanyang briefcase sa ibabaw ng mesa. Actually, Donya, mayroon kami, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Inilabas niya ang isang folder ng mga dokumento. Ngunit hindi iyon ang mga dokumento mula sa safety deposit box. Iyon ay ibang bagay. Isang bagay na mas malala. Inilapag niya sa harap ng lahat ang isang dokumento. Ito ang marriage contract ninyo ni Don Ricardo Castillo, na kinuha namin mula sa National Statistics Office. At ito naman, inilabas niya ang isa pa, ang kopya ng medical records ni Don Ricardo mula sa ospital. Ayon dito, sa petsa ng inyong diumano'y kasal, si Don Ricardo ay nasa state of coma. Imposibleng nakapirma siya sa anumang legal na dokumento. Humarap siya kay Esmeralda, ang kanyang mga mata ay parang isang hukom na naghahatol. Ito ang patunay, deklara ni Attorney Mendoza, ang kanyang boses ay dinig sa bawat sulok ng tahimik na boardroom, na ang kasal ninyo ni Don Ricardo Castillo ay isang malaking panloloko. Ang mga salita ni Attorney Mendoza ay bumagsak sa boardroom na parang isang bomba. Ang kaninang bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay napako kay Doña Esmeralda, na ngayon ay nakatayo, ang kanyang mukha ay maputlang maputla, na parang isang marmol na estatwang nagsisimulang magkabitak-bitak. Hindi totoo yan, sigaw niya, ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Isayang paninira. Peking dokumento ang mga yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga miyembro ng board, na mga batikang negosyante, ay alam ang itsura ng katotohanan kapag nakita nila ito. Isa-isa nilang pinagpasapasahan ang kopya ng medical records at ang marriage contract. Malinaw ang ebidensya. Ang pirma ni Don Ricardo sa kontrata ng kasal ay nanginginig at halatang-halatang peke kumpara sa mga lumanyang pirma sa ibang dokumento ng kumpanya. Mayroon pa,
dagdag ni Attorney Mendoza, at inilabas ang mga dokumentong nakuha nila mula sa safety deposit box ng ama ni Lika. Ito naman ang mga ebidensya kung paano ginamit ni Emlis Esmeralda ang perang ninakaw niya mula sa pamilya Di Makulangan para makapasok sa buhay ni Don Ricardo. Inilatag niya ang mga kontrata at bank statement. Ang bawat piraso ng papel ay isang pako na lalong nagbaon kay Esmeralda sa kanyang sariling hukay. Nakita ni Lika ang pagbabago sa mukha ng mga tao sa silid. Ang dating paghanga kay Esmeralda ay napalitan ng pagkasuklam. Ang kanilang mga tingin ay parang mga batong ipinupukol sa babaeng matagal nilang iginalang. Sinungaling, patuloy na sigaw ni Esmeralda, tumuturo kay Mon. Ginawa niya ang lahat ng ito para makuha ang pera. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan, na itinayo niya sa pundasyon ng mga kasinungalingan, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Isang matandang miyembro ng board, isang malapit na kaibigan ni Don Ricardo, ang tumayo. Sa ngalan ng Board of Directors ng Castillo Prime Holdings, sabi nito, ang boses ay puno ng otoridad. Kinikilala natin si A. Ramon Castillo A. bilang nag-iisang tagapagmana at ang karapat-dapat na umupo bilang CEO ng kumpanyang ito. Tumingin ito kay Esmeralda. At para sa'yo, Esmeralda, tapos na ang lahat. Security. Pumasok ang mga security guard na kanina lang ay handang arestuhin si Lika. Ngayon, ang kanilang atensyon ay nasa babaeng dati nilang pinuno. Hindi ninyo maaaring gawin to sa akin, nagpupumigla si Esmeralda habang hawak siya ng mga gwardya. Ako ang nagpalaki sa kumpanyang ito. Akin ito. Hinila siya palabas ng boardroom. Bago siya tuluyang mawala sa pinto, ang kanyang mga mata na puno ng puot ay nagtama sa mga mata ni Lika. Isang huling tingin na nangangako ng paghihiganti. Ngunit hindi na natakot si Lika. Sa halip, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng awa. Awa para sa isang babaeng nilamon ng sarili niyang kasakiman. Nang maisara ang pinto, isang katahimikan ang muling bumalot sa silid, bago ito binasag ng isang malakas na palakpakan mula sa mga miyembro ng board. Umiti sila at lumapit kay Mon para batiin ito. Sa gitna ng lahat ng ingay at pagbati, hinanap ng mga mata ni Mon si Lika. Nakatayo ito sa isang sulok, tahimik na pinapanood ang lahat. Nilapitan niya ito, iniwan ang mga miyembro ng board. Nang sila na lang ang nasa espasyong iyon, tinitigan niya si Lika. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano lumaban. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng katapatan. Hindi siya nagsalita. Sa halip, sa harap ng mga natitirang tao sa boardroom, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod sa harap ni Lika. Napasinghap ang lahat. Inaasahan nila ang isang singsing. Ngunit wala. Tumingala si Mon kay Lika, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang pag-ibig na mas malalim pa kaysa sa anumang yaman. Lika, sabi niya, ang kanyang boses ay para lamang sa kanya. Walang sing-sing. Walang mamahaling regalo. Dahil hindi pa ako karapat-dapat. Patawarin mo ako pagpapatuloy niya. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan ko. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Sa lahat ng pagdududa. Alam kong hindi sapat ang isang sorry. Kaya't simula ngayon, gagawin ko ang lahat para patunayan sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa iyo. Handa akong gawin ang lahat para makuha muli ang tiwala mo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Lika. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng sakit o galit. Ito ay mga luha ng pag-unawa, ng pagpapatawad, at ng isang bagong simula. Ngumiti siya, isang tunay at maningning na ngiti. Inilahad niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Mon. Tumayo ka dyan, bulong niya. Matagal na kitang pinatawad. Lumipas ang 6 na buwan. Ang alikabok ng iskandalo ay unti-unti nang humupa. Si Esmeralda, matapos harapin ang maraming kaso, ay natagpo ang nagkasala hindi lang sa pamimeke ng mga dokumento, kundi pati na rin sa pandaraya laban sa pamilya Di Makulangan. Ang hustisya, kahit na matagal, ay dumating din. Sa ilalim ng pamumuno ni Ramon Castillo ang Castillo Prime Holdings ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Ipinatupad niya ang mga reformang nakatuon sa kapakanan ng mga empleyado, mula sa mga janitor hanggang sa mga executive. Ang kultura ng takot na itinanim ni Esmeralda ay napalitan ng isang kultura ng respeto at pagtitiwala.
Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng mga pader ng opisina. Isang maaraw na Sabado ng umaga sa Batangas. Si Lika ay nakatayo sa veranda ng kanilang bahay, ang bahay na minsan niyang inakalang mawawala na sa kanila. Ang amoy ng mga bulaklak mula sa hardin ng kanyang ina ay muling nagpuno sa hangin. Ang mga pader ay bagong pinta, at ang mga kasangkapan ay naibalik na sa dati nilang pwesto. Ang bahay ay muling buhay. Ginamit ni Mon ang isang bahagi ng perang nakuha mula sa kaso laban kay Esmeralda para tulungan siyang bayaran ang lahat ng utang sa bangko. Sa una, tumanggi si Lika. Ngunit ipinaliwanag ni Mon na hindi iyon regalo. Iyon ay restitution, isang bayad pinsala, para sa lahat ng kasamaang ginawa ng kanyang madrasta sa pamilya nito. At sa huli, tinanggap din ito ni Lika, hindi bilang isang tulong, kundi bilang katarungan. Ang lalim yata ng iniisip mo, isang boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon siya at nakita si Mon na papalapit, may dalang-dalawang tasa ng mainit na kapeng barako. Hindi na ito nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng puting t-shirt at shorts lang, na may bahid pa ng pintura sa braso. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat, sagot ni Lika, tinatanggap ang tasa ng kape. Dahil may mga taong handang lumaban para sa pagbabago, sabi ni Mon at umupo sa tabi niya sa isang rocking chair. Magkasama silang pinanood ang kanyang ina na masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang mukha nito, na dati ilaging nababalot ng pag-aalala, ay payapa na ngayon. Handa ka na ba? Tanong ni Mon. Saan? Sa board meeting sa Lunes. Ngumiti si Lika. Hindi na siya isang driver. Matapos makita ang kanyang talino at determinasyon, iginiit ni Mon na bigyan siya ng posisyon sa kumpanya. Ngunit hindi bilang isang dekorasyon o bilang kanyang nobya. Kinuha niya ang mga kinakailangang pagsusulit at interview, at dahil sa kanyang sariling kakayahan, siya ngayon ang bagong pinuno ng isang maliit na departamento na nakatuon sa corporate social responsibility. Ipinakilala siya ni Mon sa board hindi bilang key ang babaeng pakakasalan ko, kundi bilang isang mahalagang asset ng kumpanyang ito. Kinakabahan pero handa na, sagot ni Lika. Bago ang kanilang biyahe pabalik sa Maynila, dumaan muna sila sa sementeryo. Magkatabi nilang nilagyan ng mga bulaklak ang puntod ng ama ni Lika at ang puntod ni Don Ricardo Castillo na inilipat na ni Mon doon para makasama ang kanyang tunay na mga kaibigan. Salamat po, pa, bulong ni Lika sa puntod ng kanyang ama. Natupad na po ang pangarap ninyo. Sa tabi niya, narinig niyang bumulong din si Mon sa puntod ng sarili niyang ama. Pa, natagpuan ko na po siya. Isang babaeng mas mahalaga pa sa lahat ng yaman sa mundo. Kinagabihan, pabalik sa Maynila, hindi na sila umuwi sa magkahiwalay na apartment. Umuwi sila sa isang bahay, isang simpleng bahay na binili ni Mon, sapat lang para sa kanilang dalawa. Habang papalubog ang araw, nakaupo sila sa maliit na hardin sa likod bahay. Ang katahimikan ay komportable, puno ng mga hindi na kailangang sabihin na pangunawa. Hinawakan ni Mon ang kamay ni Lika. Sa pagkakataong ito, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Hindi ito gawa sa velvet o anumang mamahaling material. Isang simpleng kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, wala ang isang malaking diamante. Ang naroon ay isang simpleng singsing na silver na may isang maliit na asul na sapiro sa gitna, kamukhang-kamukha ng singsing na isinangla noon ni Lika. Lihim niya itong ipinahanap at binili pabalik. Sabi ko noon, hindi pa ako karapat-dapat, panimula ni Mon. At siguro, hindi talaga ako magiging sapat na karapat-dapat para sa iyo. Pero sana, Lika, hayaan mo akong gugulin ang bawat araw ng buhay ko na sinusubukang maging karapat-dapat. Tumingin siya sa mga mata ni Lika. Hindi na mahalaga kung janitor o tse. Ang mahalaga, tayo. Hinawakan niya ang kamay nito ng mas mahigpit. Pakasalan mo ako, Lika di makulangan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lika, ngunit ang mga ito ay purong luha ng kaligayahan. Kinuha niya ang mukha ni Mon sa kanyang mga palad. Bulong niya. Papakasalan kita, Ramon de la Cruz Castillo. Isinuot ni Mon ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Sa paglubog ng araw, sa isang simpleng hardin, ang dalawang taong sinubok ng kasinungalingan, pinaghiwalay ng estado sa buhay, at pinag-isa ng pag-ibig, ay sa wakas natagpuan ang kanilang tunay na katapusan, isang bagong simula.
At dito nagtatapos ang kwento ni Nalika at Mon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang pag-ibigan. Salamat sa pagsama sa kanilang tawanan, sa kanilang mga luha, sa bawat kilig, galit at pag-asa. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naging totoo sa akin si Nalika at Mon, isang paalala na sa likod ng bawat tao, mayroong isang kwentong puno ng pangarap at pagsubok. Higit sa lahat, ang kanilang paglalakbay ay isang mensahe. Isang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, sa posisyon, o sa kung ano ang nakikita sa panlabas na anyo. Ito ay nasusukat sa katapatan, sa kakayahang magtiwala sa kabila ng mga lihim, at sa lakas ng loob na magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot mula kina Lika at Mon? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat salita mula sa inyo ay aming binabasa at nagsisilbing inspirasyon para lumikha pa ng mga kwentong aantig sa ating mga damdamin. Muli, isang taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig.